na dadalawang ko po ang inyong pagdiriwang ngayong araw na ito. Hindi po ako nagdalawang salita sapagkat ito po ang mga events na gusto kong puntahan. Pero bago po ako magpatuloy, gusto ko pong magbigay pugay sa aking dalawang naging kasamahan sa Kongreso, mga pinagpipitagan, mga higante sa Kongreso, Congressman Lito Atienza, Congressman Amado Pagatsing, na ngayon po ay alam kong babalik muli upang pasiglahin ang paglilingkod sa lungsod ng Maynila. Utang na loob ko rin po ang pag-iimbitang ito sa susunod at babalik na Mayor ng Maynila, ang aking kaibigan Mayor Yorme, at ang kanyang napili na magandang Vice Mayor, anak pala ni Carlito, Gigi Atienza, ang susunod na Vice Mayor ng Maynila. Alam po ninyo kung bakit gusto kong makarating sa ganitong mga pagtitipon na masaya, makapuluhan, makahulugan. Sapagkat itong mga huling pangyayari sa Kongreso, ako po'y palaging nalulungkot. Sapagkat sa tuwing ako po ay magsasabi sa kanila na tayo po ay magkaisa, kapag ka po tayo nagdidebate, kailangan pong nakabatay po sa mga tuntunin natin. Ito po kasi ang kailangan para makita po ng ating mga kababayan kung paano po ang paglilingkod sa kanila. Ngunit, nakikita naman po ninyo yung nangyayari sa tuwing ako po'y makikipag-usap sa kanila, ay palagi na lamang po nila akong pinagtutulungan. Ginugulo po nila kapag po yung aking kinakain na hopya ay kanila pa pong inagaw sa akin. Sabi ko, parang hindi na ako masaya sa House of Representatives. Kaya po nagpunta ako rito, magpapatulong ako sa inyo na kung may pagpapatuloy ko pa po ang aking paglilingkod sa ating bayan. Samahan po ninyo ako, ihatid po ninyo ako sa kabilang kapulungan ng ating Kongreso na kung tawagin po ay Senado. 39 years na po pala ang kabaka. Ako po'y nakikiisa sa inyong pagdiriwang. Sana po'y umabot pa ng panibagong 39 years ang kabaka, sapagkat ang ganito pong mga organisasyon ang nagpapaunlad po sa isang bansa. Ito po ang tinatawag nilang social enterprise. Ito ang kailangan ng ating ekonomiya. Nagsasarili sa magitan ng inyong sariling pagsisikap, sarili ngunit sama-samang pagsisikap ay mapapaunlad po natin. Una ang inyong lungsod at pagkatapos ay makakatulong din po sa kabuuan ng ating ekonomiya. Narinig ko po kanina si Ka Amado nung sabihin niya, itinatag pala ang kabaka nang walang pera nang gagaling sa pamahalaan. Ito po ang importante. Nakatatayo sa sariling paa. Hindi umaasa sa gobyerno. Ang ibig sabihin, kayo pa po ang magiging tagapagtulong o katulong ng pamahalaan. Nalaman ko po sa araw na ito ng inyong pagdiriwang, ang dalawang iginagalang ng inyong lungsod ay nagsama sa pagkakaisa. Kahit kailan hindi ko inisip ang isang Amado Pagatsing at Lito Atienza ay magkakaisa. Yan po ay langis at tubig. Alam po ninyo ang importansya na nangyari sa lungsod ng Maynila para ang dalawang lalaki ito ay magkaisa. Kayo po ang panalo sa pagkakaisa ng dalawang tao ito. Ito po ang kailangan ng ating bansa ngayon. Ang House of Representatives, nagpalabas po sila ng manifesto. Ang sabi po nila, tangkilikin natin ang pagkakaisa, ang katapatan at paglilingkod at pagtatanggol
sa ating bansa. Pero ang nangyayari, hindi po ganun eh. Nagkakaaway po ng dahil lamang sa politika. Kahit sana mamulitika po tayo, huwag po natin isasakripisyo ang kapalaran at ang kabuhayan ng ating bansa. Kahit na po ang Biblia ay may sinasabi tungkol dyan. Wala po akong nakitang bansa dito sa balat ng lupa na nagkaisa, na nagtagumpay, na na-develop ng walang pagkakaisa. Sa pagkakaisa po, nakasalig ang pagsulong at pagunlad ng isang bansa. Ang sabi po sa banal na kasulatan, ang isang kaharian, ang isang bansa, o ang isang tahanan hindi mananatili, mawawasak yan kapag walang pagkakaisa. Ano ba po ang sinasabi tungkol sa kabutihan ng pagkakaisa? Ang sabi po, masdan ninyo ang pagkabuti at pagkaligaya ng magkakapatid na tumatahang sama-sama sa pagkakaisa. Napakapalad ng Maynila. Akalain mo itong dalawang taong ito ay magkaisa, alang-alang po sa pagsisilbi sa ating lungsod ng Maynila. Sana po ang ating mga national leaders, ganun din po ang gawin nila. Maging halimbawa ang inyong mga leader sa Maynila. Pangungunahan po nila at lalong-lalo ng pagbabalik ng isang mayor, Yorme, upang ma-unite ang kabuuan ng Maynila. At kayo pong lahat ang makikinabang, kayo pong lahat ang mananalo. Yan po ang gusto kong makita. At pagkatapos na ako po ay maihatid po ninyo sa Senado, lalo po akong magiging makabuluhan para sa inyo. Titingalain ang Maynila, isang magandang halimbawa ng pagkakaisa. Tutulungan po kayong lahat para ang ating bansa po ay mauwi sa lahat ng pagkakaisa. Makakabuti po sa ating lahat, magiging maulad po ang ating bansa. Salamat po sa pag-imbita niyo sa akin. Hindi ko po makakalimutan ang araw na ito. Isang karangalan, isang pribilehyo, makataupang palad po kayo sa hapong ito. At babalikan ko po ang Maynila sa isang pagkakataon na sana'y isang senador, ganap na senador ng ating bansa. Maraming salamat po sa inyong lahat. Maraming salamat! Mamuhay! Congressman Rodante Marcelina! Maraming salamat po, Tito Dante. Alam ninyo, alam mo, partner, Tito Dante, mahal na mahal ko talaga yan. Kasi lagi niya akong inaalagaan at hindi niya ako pinapahirapan pag nandun kami sa plenary dati. Oo, ang dali niya kausap. Kung ako napapakinggan, papanood ko siya.